susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makita ni Zoe ang kanyang cellphone na nakarami na itong ring sa kadahilanan na agad naman din itong nagtataka itong si Zoe kung bakit hindi umano nito naririnig ni Zoe ang mga tawag sa kanyang daddy at sa kanyang tita Giselle, kung kaya't dali-dali naman din itong tiningnan ni Zoe ang kanyang cellphone, ngunit nawalan pala ito ng tones, kung kaya't hindi nito naririnig ni Zoe ang mga tawag sa kanyang daddy at sa kanyang tita Giselle dahil hindi nagri-ring ang kanyang cellphone sa kadahilanan na dali-dali naman din itong umuwi itong si Zoe sa Ipix Medical Hospital. At dito nang makarating na itong si Zoe sa Ipix Medical Hospital ay agad itong pumasok sa loob at agad nitong pinuntahan ni Zoe ang kanyang tita Giselle sa kanyang opisina dahil nang pagpunta nito ni Zoe sa opisina ng kanyang daddy ay wala doon ang kanyang daddy, kung kaya't dumiretso itong si Zoe sa opisina ng kanyang tita Giselle. At dito nang makarating na itong si Zoe ay agad nitong kinatok ni Zoe ang pintuan ng opisina ng kanyang tita Giselle, ngunit hindi nito binubuksan ni Giselle, kung kaya't agad nitong naisipan ni Zoe na itulak, baka hindi umano ito sarado. At dito nang pagkatulak nito ni Zoe ay biglang bumukas ang pinto ng opisina ng kanyang tita Giselle, kung kaya't narinig nito ni Zoe na mayroong kausap ang kanyang tita Giselle sa kanyang cellphone, kung kaya't dali-dali naman din nitong nilapitan ni Zoe, ngunit ikinabulagta nito ni Zoe ng kanyang malapitan nang marinig nito ni Zoe ang mga sinasabi ng kanyang tita Giselle na hawak umano ni Lynette ang kanyang mami na itong si Moira, sa kadahilanan na napanganga naman din itong si Zoe at hindi nito alam ni Zoe kung ano ang kanyang gagawin ngayong narinig umano nito ni Zoe sa kanyang tita Giselle na hawak umano ni Lynette ang kanyang mami, kung kaya't paninigurado umano na nanganganib ang buhay ng kanyang mami, baka nalaman na umano ni Lynette ang kanilang sikreto, sa kadahilanan na nanginginig ito sa takot itong si Zoe at dali-dali itong napaatras, bumalik sa pintuan at lumabas. At nang pagkalabas nito ni Zoe ay agad itong nag-isip kung paano umano nito matutulungan ni Zoe ang kanyang mami ngayong hawak umano ito ni Lynette, baka napahamak na umano ang kanyang mami, kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Zoe na tawagan ang kanyang totoong daddy. At dito dali-dali naman din itong bumalik itong si Zoe upang kunin ang kanyang cellphone at tawagan ang kanyang totoong daddy. At dito nang makabalik na itong si Zoe ay agad nitong tinawagan ni Zoe ang kanyang totoong daddy, ngunit ring lang ito ng ring at hindi rin ito sinasagot, kung kaya't lalo itong nag-alala itong si Zoe at nakapagdesisyon ito na kailangan umano itong gumawa ng aksyon upang matulungan umano ang kanyang mami. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng abot kamay na pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel